Shabbat shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita. At pag-uusapan namin ngayon ang inyong parsya, Mato at Mase. At ito ay huling parsya ng Numbers, Book of Numbers. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manahan sa puso ng mga nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat shalom po muli mga kapatid, mga kaibigan, at pag-uusapan natin ngayon ang parsya, ang huling parsya. Ito ay kambal na parsya ng Book of Numbers, Mato at Mase, o yung ang mga tribo at ang paglalakbay ng mga Israelitas. Ito yung pahuling panahon na kung saan ay bago mag Deuteronomy, na kung saan yung maalala natin, nabanggit ko ito dati, na ang Deuteronomy ay ito yung last 40 days ni Moses. Ang Book of Numbers ay kinocover niya almost 38 to 39 years, no, ng kanilang journey. So itong parsya na ito yung pang 40th year ng mga Israelitas sa desert. Si Moses din bilang leader ng Israel, ang pang 40th year niya. Sabi ng Panginoon, ito na yung huli niya. Kaya pagdating ng Devarim o yung Book of Deuteronomy, ito yung mga huling habilin niya, no? At yan ang pag-uusapan natin sa susunod na parsya, sa susunod na Shabbat. So ang coverage ng parsya natin ngayon ay Numbers chapter 30 verse 2 hanggang Numbers chapter 35 verse 13, no? So kambal na parsya ito, kaya mahaba, no? So dito pinag-uusapan dito yung mga vows na napaka-importante na pag-uusapan natin ito ngayon, ang judgment ng Midianites, yung memory ng pagbiyahe ng mga Israelita sa buong 40 years nila, no? At paano din pinaghati-hatian ng mga ang lupa, at kung ano yung para sa mga Levites at maging sa mga babae na tagapagmana kung walang lalaking anak, ano. Ngayon dito, no, regarding sa pangako o sa vows, ano, ito ay sinasabi dito sa Numbers chapter 30 verse 2 to 16, ano. Ito ay napaka-importante ito kasi um, sinasabi dito kung ano yung rules, yung mga gustong mangako sa Panginoon, ano. At minsan mahilig tayo mangako, lalo na kung may hinihingi tayo o kaya nasa kakagipitan tayo, meron tayong binibigay na pangako sa Panginoon. At kapag ginawa natin to, merong mga certain rules, no, na dapat sundin, no? Although maalala natin ang sinabi ng Panginoong Yeshua, mas maganda pang hindi ka mangako. Ito po, gusto kong linawin ito, no? Hindi po kinukontra ng Panginoong Yeshua ang utos ng Ama o ang utos ng Panginoon. As a matter of fact, utos niya mismo. Kasi naniniwala ko na ang Panginoong Yeshua ang lawgiver. Um, ang hindi niya inuutusan ang mga tao na mangako o mag-vow, no? Pero nagbigay siya ng rule kung hindi talaga mapigilan ng tao na mangako. May certain rules kung dapat gawin. So, ulitin ko, hindi commandment ang mangako. Pero merong commandments at rules kapag ikaw ay nangako. So, yun ang difference, ano? Pero sabi ng Panginoong Yeshua, mas maganda pa hindi ka mangako. Let your yes be yes and your no, no. Pero may mga certain situations na minsan nasa bingid na ng langanin ng buhay, o kundi naman yung nasa desperation, uh, uh, talagang may mga certain times na nagagawa yung hindi dapat gawin, ano? Pero pag nagawa natin ito, meron certain rules. Sabi dito, kapag ang isang tao, ang isang lalaki ay nangako sa Panginoon, ano, dapat gawin niya.
ang kanyang sinabi. Pag hindi niya ginawa, malaki ang problema, no? So kaya wag mangako na napapako. So ang lalaki kapag nangako, iyon na yon, no? Kaya maging careful tayo, no? Kapag ang isang babae na nakatira sa kanyang tatay na dalaga pa o walang asawa, no? At siya ay nangako sa Panginoon o nag-assume siya ng isang responsibility. Ako na ang gagawa nito. Ganun. At nalaman ng kanyang ama. At hindi siya nagprotesta dahil nahiya or whatever. Valid yung vow na yun. No? Valid yun. Walang choice kundi dapat gawin. No? Pero kapag ang tatay ay hindi pumayag, sinabi niya, ay hindi pa pwede yan. Kasi, ano, walang problema kaagad yon. Invalidated yon. Wala siyang kasalanan sa Panginoon. Pinatawad na kaagad siya ng Panginoon kasi hindi pumayag yung tatay. No? So, napaka-importante nito. Kaya dapat wag tayong nagtatago. No? Lalo ang mga kababaihan na dalaga or walang asawa na nasa magulang, nasa tatay nakatira, no? Maaari kasing not necessarily na dalaga, maaring separated, maaring divorced or widow, no? Na nakatira sa tatay, no? So under pa rin siya sa authority ng tatay. Um, so yun, ano? Pag nag-object, hindi pumayag ang isang ama, invalidated yon, and God would release her. Sabi ng ano ron, patatawarin siya ng Panginoon. So wala na yon, ano. Ngayon, kapag siya'y may asawa, um, um, kung wari, yung babae na may vow, ano, na kung wari, dalaga pa siya, pumayag, hindi pumalag yung tatay sa kanyang pangako, tapos enforced pa yon kasi nangako siya, no? Tapos nag-asawa na itong dalaga. Nalaman ng asawa niya na mayroon pala siyang pangako sa Panginoon. Pwede niyang i-invalidate yon. Pag in-invalidate ng asawa, wala na ulit yon. Wala siyang kasalanan. Ano na siya, meron ng bagong authority. Kahit pumayag yung tatay nung araw at nalaman ng asawa, then release na siya, no? Pero kapag nangako siya nung mag-asawa na sila, katulad ng nanay ni Samuel, no? Nangako siya na kapag siya ay nabuntis ng anak, binigyan siya ng anak, ihahandog niya sa Panginoon. So, nalaman ng asawa yon, hindi siya nagreklamo. So, therefore valid. Kaya kailangan nilang ibigay si Samuel kay Eli, the high priest, ano? Yun ang nangyari ron. Pero kung pumalag yung asawa, sabi niya, hindi pwede. Anak ko yan eh. So, hindi siya obligated. Pero nung nalaman niya, hindi siya kumibo, valid yung vow, no? At hindi lang sa valid ang vow, kundi ito ay kailangan niyang implement, no? So, talagang implemented yun. Pero pag nalaman ng asawa, hindi pumalag, valid na rin yung vow. Hindi mo na pwedeng i-invalidate yun. The moment dapat na nalaman, dapat canceled agad. Yan ang ano ron, no? Kapag ang isang widow, no, o divorced woman ay nangako, valid kaagad pala kahit sa nakatira, bumalik siya sa tatay niya, no? Kasi ano na siya kumbaga responsible na siya sa sarili niya, hindi na siya under coverage ng kanyang asawa, at kahit bumalik siya sa father niya, meron na siyang sariling desisyon, no? Kaya ano na siya, yun ang ano, no, yun ang rules ng vow. Again, sabi nga ng Panginoon, mas maigi pa na hindi tayo mag-vow, no? Ayun ang utos ng Panginoon. Maraming mga certain na utos ng Panginoon na sinasabi ng Panginoong Yeshua
na parang it appears na parang kontra, no? Katulad ng tinanong siya noon sa divorce. Sabi niya, ano bang dapat gawin sa divorce? Oo, sabi niya, um, ngayon sinabi niya na sinabi ng Panginoon na kung ano yung pinagsama ng ano, hindi dapat ipaghiwalayin. Bakit sabi niya, bakit pumayag si Moses? Bakit si Moses nagbigay ng rule tungkol sa divorce? Sabi niya, kasi ang sinabi ng Panginoon pala, sabi niya, kapag ang isang babae dinivorce ng isang lalaki other than uh, um, marital indiscretion or infidelity or adultery, um, you're causing her to commit adultery. So, halimbawa, hindi lang nagustuhan, hindi nagkasundo. So, dinivorce or may na-inlove sa iba, dinivorce. So, inaano mo itong babae na magkaroon ng yung asawa mo na dinivorce ay magiging adulterer, no? Ikaw nag-cause doon. So, kasalanan mo 'yon. Ngayon, kung sino man mag-asawa sa kanya, adulterer rin 'yon. So, ngayon, nagtanong ang mga tao, bakit si Moses, sinabi niya pwede kang mag-divorce? Sabi niya kasi, sa katigasan ng ulo niyo. Sabi niya, pero it was not like that from the beginning, sabi ng Panginoon. So, may mga certain laws na nilagay o judgment ang Panginoon dahil sa katigasan nga ng ulo ng tao, no? So ito, again, hindi rin tayo inutusan mag-vow, pero may rule kapag ginawa mo. Ngayon, ang utos ng Panginoon, huwag ka na lang mag-vow. So, yun ang sabi, huwag ka na lang mangako. Don't say vow, no? Let your yes, yes, and your no, no. And for whatever is more than this is from the evil one, no? Kasi ang evil one talagang ipapangako ang heaven and earth, no? Para makuha ka lamang. Pero ah, na ang pangako ay napapako. So, yan, ano? Um, yan yung malaking part ng isang part ng parsha. Another part ng parsha ay yung judgment ng mga Midianite, ano? Sino ba itong mga Midianite, no? Ito ay interesting kasi ang mga Midianite ay mga ano sila, mga um, Hebrew. May Hebrew rin sila kasi anak din sila ni Abraham, no? Ang mga Midianite, pang-apat na anak, um, si Midian, ano? Ni Keturah, no? So, pang-apat. Remember, merong anim na lalaking anak si Keturah. So, tapos dalawa yung yung isa si Isaac, of course, saka isa si Ismael. Kaya 8 ang anak ni Abraham, ano? So technically, pang-anim si Midian. Yung anak ni ano, no? Ah, so si Moses may asawa rin na Midianite woman, no? Yun yung ang father niya si Ruel, si Jethro, ay priest ng Midian. So technically, mga Hebrew sila. Kaya alam din nila ang commandments, no? Um, Maging si Balaam is, as a matter of fact, ano rin, kung Midianite siya, although galing siya sa Midian, we don't know kung talagang Midianite siya kasi lahok-lahok na yung mga tao ron. Pero yung kilala siya sa um, reputation na whoever he blesses are blessed and whoever he curses are cursed. Although ang promise kay Abraham sa Genesis chapter 12, the Lord will bless who blesses you, whom you bless, and God will curse those who curse you. Hindi yung ika-curse ni Abraham. Walang kina-curse sa Abraham. Pero yung magka-curse kay Abraham will be cursed. No? It's a big difference, no? Um, Ngayon, itong si Balaam, inadvisean niya ang si Balak na king of Moab na gamitin ang mga Moabite women, no? Um,
Pero mga Midianite din yung iba, katulad nung um, yung pinatay ni Phinehas, no? Midianite princess yun. Um, Yun yung ano pinasok ni Phinehas at pinatay niya yung Prince of Simeon tsaka yung Princess of Midian kasi nagtatalik sila sa kalagitnaan ng lahat habang nagluluksa dahil sa dami ng namatay, 24,000, no? So kaya isa sa mga um, may kasalanan nito si ano talaga si Balaam, no, na nasa Midian. So we don't know kung Midianite siya by blood, pero kinukonsider kasi siya sa Gentile ng mga sages eh. Although again ang Gentile na word is ano talaga yan eh, ibang ibang usage niyan kasi pertaining yan sa gamit yan ng mga Romans sa non-Romans. Tapos later on, ginamit na parang mga pag hindi ka Jew is Gentile ka. Pero it's not like that. Um, Nations talaga yon. So ibig sabihin, um, from the nations, yung ano no, yung um, yung yung ano na yon. Pero kasi pag hindi ka purong Jew o hindi ka talaga purong ano, parang from the nations ka. Kino-consider ka ng mga tao, ng mga Jew o mga ano from the nation. So, ang mga Jewish sages, no, yung mga ano nila ay kino-consider si Balaam na isa sa mga Gentile. Kasama dito yung apat na kaibigan ni Job. So apat, tapos si Job mismo lima, um, tapos si Balaam, no? So yun ang mga Gentile, parang mga Gentile prophets, no? Pati yung tatay ni Balaam, si Beor. So pito, no? Ngayon, yan yung mga so kinukonsider na si Balaam ay hindi by blood, no? Um, So, by the way, hindi lahat ng Midianite naging kalaban. Actually, hindi naman lahat ng ano pinatay. Yung mga nag-cause lang ng sin, no? Kasama ang mga Moabites saka yung mga Midianites. So, remember si Balaam ay nasa Midian. Midian siya. Sa Moab si Balak. So, yung mga babae na Moabites tsaka mga babaeng Midianites ay inakit nga itong mga Israelites kasi magaganda talaga sila, no? Kaya yon silang nag-entice sa mga Israelites na mag-worship sa kay Baal sa Baal Peor, no? So doon sila yung altar ni Baal sa Peor. And so ang ano nila is they eat food sacrificed to idols sa fornication. So meron silang sexual fornication saka spiritual fornication, no? Na kaya galit na galit ang Panginoon kay Balaam hanggang sa Revelation 2:14, no? Nababanggit pa rin niya, which is about 1,500 years after the event, no? Hindi makalimutan ng Panginoon kasi 1,000 years is like a day to the Lord. A day to the Lord is like 1,000 years. 2 Peter 3:8, no? So, kaya ang sabi ng Panginoon, i-conquer niyo yung mga Midianites. Tapos ang mga Moabites, hindi sila makakapasok sa congregation of Israel up to 10th generation. Ang makapasok lang si Ruth, no? Dahil talagang mapilit siya. Ang mga Moabites naman po, sila ay galing kay Lot, no? So kamag-anak din ni Abraham. So technically, Hebrew rin sila kung tutuusin, no? May lahing Hebrew, no? So yun, ano. Anyways,
sa chapter 31 ni-recount yung judgment ng Midian, ano, ang kanilang katraydoran, kaya gustong ipapatay ng Panginoon ng mga Midianites, no. So, having said that, ang mga may mga certain tribes lang, hindi naman lahat ng Midianite tribes, no. Kasi hiwa-hiwalay pa rin yan sila eh. Kasi otherwise, papatayin din nila yung grupo nila Ruel, 'di ba? Eh ando doon yung father-in-law niya, ando doon yung ano niya, yung mga sister-in-law niya, ando doon ang misis niya. We don't really know kung ano nangyari sa misis niya eh. Did she die? We don't know. So it's hard to say. Hindi naman sinabing nag-divorce, hindi naman sinabing umuwi, at alam natin yung dalawang anak ni Moses kasama sa pagpasok sa Israel, kaya sa land of Canaan. Kaya nga ano siya eh, naka meron din sila mga mana, no. So um, pero as Levite, kasi Levite sila Moses, no. Hindi sila talaga nakakuha ng malaking land na portion, pero may portion ng mga Levites. So yung mga anak ni Moses are part ng mga Levites. Pero yung mga sister-in-law niya doon, silent ang story about his wife. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya, no? Pero ang alam natin, dumalaw dumalaw si Jethro, kasama yung asawa niya at saka mga anak niya, ang anak niya, sinalubong ni Moses nung simula, kwinento niya kung ano nangyari. Tapos later on, in-advisean niya si Moses regarding dun sa pag-install ng mga leaders, ng mga judges. Tapos later on, umuwi na si Jethro. Inaanyayaan sana niyang sumama sa kanila. Pero eventually umuwi si Jethro at wala nang nabanggit tungkol sa asawa. Maya-maya, um, nag-asawa na ulit si Moses ng iba, no? At ito yung pinag-awayan nila ng magkakapatid na nagalit naman ng Panginoon kasi nag-asawa si Moses ng Ethiopian woman. So probably from the nations, yung mga sumama sa galing Egypt, no? Kasi unless nakamit siya along the way, which is really um, kind of remote na mangyari, um, maaaring kasama nila rin galing sa Egypt. So we don't know. Na ito yung ikinagalit ni Miriam sa ni Aaron, na nagalit din ng Panginoon sa kanila, no? So kinampihan ng Panginoon si Moses. Pero in short, hindi naman hindi pinasalakay ni Abraham ang teritoryo nila, Ruel, nila Jethro, no? So hindi lahat ng Midianites, no? Kasi later on, sa Joshua chapter 6 eh, ginagamit ang mga Midianites to punish Israel eh. Kapag medyo lumilihis sila ng landas, inaatake sila ng mga Midianites. So hindi lang mga Philistines. Iba yung Palestinians sa Philistines. Malayo yun. Hindi, hawig lang ang ano, pero ibang lahi yun. Nawala ng Philistines. Mga Philistines, wala na. Palestinians, iba din yan, no? Ibang grupo na yan. So anyways, so nangyari rito, nagpadala si Moses upon instruction ng Panginoon. Sabi niya, ang last task mo is to conquer yung ipaghiganti yung mga Israelites dahil sa ginawa nga nila doon sa Baal-peor, atakihin yung mga Midianite towns na nag-cause nito. So nagpadala ng bawat tribe ng 1,000. 1,000 lang, hindi lahat pinadala kasi overkill naman, di ba? Yung tama lang, yung match naman yung force, no? So as a matter of fact, mas konti pang Israel. So 1,000 per tribe, so 12,000 umatake, no? At in many cases, very minimal to walang casualty ang Israel uh, sa mga giyera nila kapag sila'y sumusunod sa Panginoon, ano? So kaya inatake nila, pero nung bumalik sila, dala-dala nila yung mga babae, mga bata, lahat ng ano, saka mga ari-arian, pinatay lang nila yung mga lalaki.
Ah, Ginawa nila ito katulad ng Shechem, no? Matatanda natin wala pa naman talagang actual na giyera na ginawa ang mga Israelites o nag-conquer ng land since nung time na yon, ano? Bali Shechem lang ang ginawa nila noon, sa Shechem lang. So at ang gumawa lang nun si Levi lang sa Simeon, no? And what is very interesting dito is that um, si Simeon, ah, ah, yung inatake niya yung mga Shechemites, di ba? Ngayon, ang na-damage naman ng mga Midianites, yung Simeonites. So, madaming namatay sa kanila kasama na yung prince. Kung matatanda natin last Parsha, halos 37,000 ang binawas nila sa kanilang census. Pag tiningnan natin sa Numbers chapter 1 versus sa Numbers chapter 26, ang daming namatay sa kanila. So siguro karamihan ng 24,000 na namatay galing sa mga Simeonites. Kaya nabawasan talaga sila. So ngayon, ginawa na naman nila yung katulad ng ginawa din sa Shechem. Pero natatanda natin, ang kaso ng Shechem, ni-rape si Dina. Walang inducement na nangyari. Kaya yung mga babae, walang kasalanan. So mga lalaki lang ang pinatay. So dinala nila yung mga babae, mga bata, dinala nila. Ngayon, ang ginawa ng mga sundalo ng Israel ay pinatay nila yung mga lalaki, pero yung mga babae ni-spare nila, yung mga babae nga may kasalanan dahil inakit nila yung mga Israelite na lalaki. So yung lalaki pa talagang ano. So ang ginawa niya, sabi niya, patayin niyo yung mga batang lalaki, saka mga defiled women, yung mga hindi virgin, no? Mga virgin lang iniwan. So batang babae, tsaka mga virgin na mga dalaga. Yung mga defiled na or mga hindi na virgin, they have to die. Kasi sila yung mga involved sa Baal Peor, no? So, bakit ganon? Kasi for one nga, ang kasalanan ng mga Midianites yung inakit yung mga lalaki na Israelite. Yung mga batang lalaki naman, pag hindi nila pinatay yun, magiging problema yun later sa kanila, no? Um, yun ang ano ron, no? Um, Lalo na pinatay mo yung mga nanay nila. Ano sa tingin mo ang gagawin nila pagka lumaki sila, di ba? Tapos yung pumatay sa nanay niya, matanda na. Sila na ngayon yung malaki. So they gonna cause a problem. Yun ang una. Pangalawa, based sa um, understanding ng mga sages, ang mga bata below 12 years old, 12 years old and below, ay pag namatayan o ang kasalanan niyan sa magulang. Sa magulang pang kasalanan. Ngayon, kapag namatayan, ligtas yan. So, ibig sabihin, yung buhay man nila were cut off. Um, pero naligtas sila. Kasi pag hindi sila pinatay, sa hell sila pupulutin dahil ang puso nila will be filled with hatred. No? Yung mga batang babae, ibang usapan yon. Iba ang babae, hindi naman mapaghiganti. And besides, mas during the time, mas subservient o sumusunod yung mga babae. Hindi hindi sila yung katulad ng mga lalaki na talagang magiging warrior, magiging malaki, magiging matapang, magiging malakas at maaaring pumatay talaga. So, can cause trouble, no? So, mercy yung binigay ng Panginoon. Saka, ganito po, no? Ang pagpatay sa mga prisoners, hindi po yung puputulan ng ulo or sasaksakin or ibibitay. Hindi po ganun ang pagpatay ng sa Israel, no? Bawal po yun. Unless na may crime na kinamit katulad ng adultery, stoning. Yung babae na nag-cause ng adultery rin is by burning. Um, o yung kinurse ang magulang is by stoning of stone.
Um, may hanging din yata, hindi ko lang matandaan kung anong scene nun, pero yun punishment. Pero pagkaaway, ang pag-kill nila, parang kosher na pinapatay na animal, parang gano'n 'no, yung merong vein sa leeg na ika-cut 'no, tapos ano lang yun, parang parang konting sugat lang ta's hindi na mararamdaman ta's umaano na yung dugo, lumalabo na yung paningin ng tao hanggang wala na. Parang they will die peacefully. Hindi nga nila alam kung anong nangyari sa kanila. So, parang umaano lang ano. Yun yung kaysa sa hinahataw yung leeg katulad ng ginagawa ng mga kalaban or sinasaksak, or tinutuhog talaga, mga gano'n. Hindi gano'n ano. Hindi yung gano'ng klaseng pagpatay lalo sa, yung prisoner. So, magkaiba yun ano. Ngayon, on that, malaman natin dito based dito sa portion na 'to na napatay din si Balaam. So, ang punishment ng nagke-curse sa Israel is death. Ang punishment na nag-i-entice to cause, an Israelite to sin is death. Yun, kaya maging careful tayo diyan ano. So, anyways, yung mga nagtrabaho naman, yung mga pinadala ng ano, pinadala na soldiers, sila naman ay binigyan ng equal na, um, na, yung mga spoils 'no. So, lahat binigyan ano, para walang walang ano, walang lugi, walang ano. So, um, ang, sa utos ng Panginoon, yung mga soldiers na nabigyan ng trabaho na kinonquer nila ang Midian, meron sila pero yung community na naiwan kasi 1,000 lang ang pinadala, hindi naman lahat, eh. Tsaka yung mga Levites hindi rin lahat pinadala o actually konti lang, eh. Yung marami nagtatrabaho sa tabernacle. Meron din silang ano, may share din sila. So, yung tao as a servant and yung mga gamit ano. Pero remember ano, hindi hindi ito mga slaves 'no. Ito'y bond servant at, magtatrabaho sa kanila pero they will still observe yung law like, pagka Shabbat tigil lahat 'no, pagka feast tigil lahat. Pagkain nila is pagkain ng lahat. So actually family member din 'yan at pagka inasawa mo 'yan kung babae kasi babae lang ang mga tinira, eh. 'Pag inasawa mo 'yan ay, magiging asawa mo na, hindi hindi siya slave or anything ano. Ang rights niya ay parang asawa talaga. So, parang part ng community 'no. So, ang lahat na nakuha nila ay 675,000 sheep, 72,000 head of cattle, and 61,000 asses, and 32,000 virgin women. Ito yung mga bata at saka mga dalagita 'no. So dinivide ito. Um Ngayon, yung mga Reubenites, Gadites, and half tribe of Manasseh, nakita nila parang maganda yata dito, hindi na sila tatawid. Naalala po natin na sa same area na yon ay, nung pinadala yung mga 12 spies, tapos nung bumalik sila ang gusto nila, "Bakit hindi na lang tayo dito? Dito na lang tayo lahat maganda naman na tayo rito." 'Wag na tayong tumawid dun, mapapaaway lang tayo maganda naman na dito. Eto na naman ang gustong gawin ng mga ano, pero hindi, um, nagalit si Moses kasi eto na naman kayo, nagalit na nga ang Panginoon, dahil sa ginawa ng mga tatay niyo, sabi niya. Sabi niya, "Anong gagawin niyo? Andidito kayo habang yung mga kapatid niyo ay nakikipaglaban sa kabilang kabilang side ng Jordan." Sabi naman nila, "Hindi namin pababayaan." Sabi niya, isi-secure lang namin ang aming pamilya
Tapos sasama kami sa kabila hanggang lahat sila ay makakuha ng kanilang mana, kanilang portion bago kami babalik, sabi niya, 'no. So kung gano'n, sabi ni Moses, okey 'yan. Pero 'pag hindi niyo ginawa, curse ang abutin ninyo, katulad nung nangyari sa mga tatay niyo, 'no. So, 'yun ang ano, 'yun ang napag-usapan kaya, okey naman, 'no. So, pumayag naman. So tapos dito pinakita yung, sa portion na 'to, Numbers chapter 33 na yung lahat ng pinuntahan ng Israel ano. So, umikot-ikot sila sa desert, hanggang maubos yung original na census from 20 years old and above, except si Caleb at si Joshua, 'no. At, again, tulad nga ng sabi ko, hindi rin lahat na, ano, kasi may mga Levites, mga original din katulad ni Eleazar, anak ni Aaron, galing din yan sa sa Egypt na adult na, 'no. So ang sinasabi lang dito yung na census nung Numbers chapter 1. Kasi ibang census din ng mga Levites, saka mga priest, 'no. Well, ang priest nun sila Aaron lang saka yung 4 niya na anak na namatay pa yung dalawa, 'no. So ngayon sa chapter 34 pinaghati-hatian ngayon land at, based ito dun sa number ng yung, population nila sa Numbers 26. Hindi na dun binase sa Numbers chapter 1 kasi magkaiba na, 'no. So, i i-recall natin na ang Numbers chapter 1 is second year ng mga tao ito from Egypt, 'no. Ito sana yung kaya ni Numbers, kaya sinensus sila, para mapaghati-hatian nila yung land based dun sa numbers nila. Pero dahil nga sa disobedience, saka naniwala sa fake news ng mga tao, ay nagalit ang Panginoon. So hindi sila pinapasok, na-delay sila ng around 38 years. Just a bit, almost 39. Not exactly 40 kasi yung first year nila, hindi pa naman sila planong pumunta, nandoon pa lang sila, nagtayo pa lang sila ng tabernacle. Kung natatandaan natin, ang dedication ng tabernacle is on the first year. Tapos, lumipas pa ng ilang buwan, almost second year na itong census na ito, or mid, 'no, between first and second year. Tapos nung pumunta sila nag-espiya sila around second year. So papasok na sana sila, nasa same spot ulit sila. Tapos eto na naman 'tong mga Reubenites, Gadites, and half of tribe of Manasseh, 'no. Kaya nagalit si Moses, pero pinaliwanag naman nila na ang intention nila hindi gano'n. Ang intention nila ay hindi na sila makikihati sa do'n. So, ibig sabihin mas malaki pa ang makukuha ng mga kapatid nila, plus sasama sila. So, natuwa naman si Moses, kung gano'n sige, 'yan ang ano, So, nakakuha pa sila. Ngayon, ang ipapaliwanag ko lang dito na ang promised land ay hindi lang yung Canaan, 'no. Ang promised land actually is lahat ng nilakaran ni Abraham. So mula yan sa east side hanggang Haran, hanggang technically Iran, Iraq, pababa hanggang Egypt. So the whole area na yan, so pati Saudi, pati kuha lahat yan, yan ang promised land technically. Hanggang portion ng Egypt. Hindi portion lang ng Egypt, hindi yung buong Egypt, portion lang yun. From sea to sea yan, from, yung from, river to river pala. From northern, river to the southern river, Euphrates, 'no. So, kuha nila yan. Yan yung Middle Earth actually, yan yung pinangako, yan yung nakuha technically ni Shem, 'no, nung nagbunutan sila. Um, Kasi andiyan diyan yung 6 important holy sites na binabanggit sa ancient sages. Itong Mount Sinai, Mount Moriah, Mount Zion, um, tapos Garden of Eden, nandun din sa area na 'yon.
tsaka two other holy sites na nabanggit, ano. So andun lahat yun nasa middle land. Pero si Canaan, ayaw niyang inoccupy niya yung area mismo na yun kung nasaan yung Mount Moriah, yung Mount Zion, yung area na yun. Yung pinakahuli pa rin talaga. Doon pa talaga. So kaya yun ang Canaan. Pero actually, the promised land is bigger than that. So kaya nung kinuha nila yung west of Jordan, okay lang. Kasi or east of Jordan, sorry. Okay lang kasi part pa yun eh. Actually, hindi pa nga nila nakukuha yung malaki talaga eh. Um, Later on, na-expand pa ito panahon ni David, no? And even King Solomon. Pero pagdating ng Panginoong Yeshua, makukuha lahat yan, no? Not only the whole world, pero yung land na prinamis kay Abraham, sa mga anak ni Abraham, those who do the deeds of Abraham, magiging part din tayo ron, no? So, yan ang isang promise na ibinigay ng Panginoon. So, kaya merong um, mana, no? At hindi lang po ang magandang kwento rito yung mga anak na babae ni Zelophehad na kung saan ay meron din silang mana. So what does it tells us? Maging ang mga babaeng believers na o ang partner nila is not a believer. So they will be on their own, no? Meron din silang part sa land of promise. Dito sa land na binigay kay Abraham. Lahat ng nilakaran ni Abraham. So napakalaking lote, napakalaking lupa na yan. Yan yung uh, Near East or yung hindi lang Middle East, the whole part na yan. Ano? So makukuha yan. At it used to be a very fertile land, no? Ngayon naging desert na siya. Pero babalik ang panahon na kung saan ay ito'y magiging very fertile. So lahat magkakaroon ng land, no? So yung mga lalaki na may uh, may family o may asawa, so they will have their land. Pero ibig sabihin, hindi na sila magiging mag-asawa, kundi co-heir, no? Yung mga babae on their own, based on the doctrine of Zelophehad or yung situation of daughters of Zelophehad, meron din silang share. So meron din share yung mga babae na walang partner. So yan ano. Um Anyways, yun kasi ang tinitingnan natin, yung nasa langit, ano. Okay din yun. Pero temporary placement lang yan. Actually, heaven is not the way we think it is, no? Ang langit ay shamayim ay it means many waters. Mayim is water or tubig, no? Shamayim is maraming tubig o many waters. Ang shamayim is yan ang translate na heaven, no? So again, may mga iba-ibang layers of heaven according to Book of Enoch. At yung nakita ni Paul na third heaven is not the highest heaven. It's just the paradise. Pareho sakto lang din siya doon sa vision ni Enoch. Exactly the same ang pinag-uusapan nila, no? Which is parang earth din. So as a matter of fact, it could be part of the earth. Kasi ang sinabi ng Panginoon is, ang heaven, it belongs to the angels and to God, right? Ang mga human beings, they belong to earth. Kaya ang mga anak ng angels and human beings, wala silang place. They cannot be in heaven and they cannot be on the earth. So kaya para silang nakalutang sila eh. So kaya um, ibang lalagyanan nila. So ngayon and maraming mga visions na parang earth din. So paradise is a very very beautiful place. And
Yun ang nakita ni Paul, no? Hindi iba pa yung kingdom of, iba pa yung ano. Kaya nga dahil since hindi tayo makakarating sa langit, we cannot live there. God and God the Father and His Son will live and dwell among us. Kasi kung hindi tayo yung makakapunta ron, siya na lang pupunta sa atin. Kasi he can live wherever, di ba? So ganun tayo kamahal ng Panginoon. So I hope and pray na it gives us some idea about the Parsha, Matot Masay, Numbers chapter 30 verse 2, Numbers chapter 30 verse 2 hanggang 35:13. No? Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na muli kami makapag-aral ng inyong salita. Nawa ay may mga napulot ang mga kapatiran ng mag-iinganyo sa kanila mag-research at patuloy na magsaliksik ng inyong katotohanan, ng inyong parsya, ng inyong Biblia, na ito ay magdulot ah, ng desire to even learn more. Panginoon, binibigay po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom mga kapatid, kaibigan.